Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Tayo po muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At tayo po ay nasa 8 kabanata na ng aklat ng Genesis, ang unang aklat ng Biblia. Dito po ay ating matutunghayan ang bagong mundo pagkatapos ng baha. Subalit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumulog sa panalangin. Lord, maraming salamat sa pagkakataong patuloy niyo pong ipinagkakaloob sa amin. Dalangin ko, Lord, na turuan niyo kami na higit na maunawaan ang iyong salita. Lord God, dalangin ko po na sa tulong ng iyong banal na Espiritu ay maunawaan namin, Panginoon, ang lalim ng pag-ibig mo at maging ang mga magagandang plano mo sa buhay ng sangkatauhan. Ikaw nawa ang patuloy na mapapurihan ngayon at magpakailanman sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Verse 1. Hindi nawaglit sa isipan ng Diyos si Noe at ang lahat ng hayop na kasama niya sa malaking barko. Kaya't pinaihip niya ang hangin at nagsimulang humupa ang tubig. Papapansin po natin, si Lord ang gumawa ng paraan at siya din ang nagkontrol ng tubig kung paano bumaha, ang buong sanlibutan. At siya rin ang may kontrol kung paano magsasubside ang tubig. Same din po sa ating kalagayan, kung inaalaw ni Lord na tayo nakakaranas ng mga matitinding problema, siya din po ang nagbibigay ng daan kung paano po tayo makakaahon, paano po tayo makakaligtas, o kung paano natin ito mapagtatagumpayan kung tayo po ay nagtitiwala sa Kanya. Verse 2, huminto ang mga bukal at tumigil ang pagbuhos ng ulan. Patuloy na humupa ang tubig pagkaraan ng 150 araw ay mababa na ang baha. Dito po makikita natin na lahat ay nasa kontrol ng ating Panginoon, na maging ang bukal, maging ang ulan, maging ang kung ano man ang nais niya sa ating mundong ginagalawan. At kaya po dito makikita po talaga natin anong bagay ang kinakatakot mo, o ano ang bagay ang kailangan mo na hindi kayang i-provide ng Diyos. Kasi dito makikita po natin even the nature, even the human, even yung mga hayop o ano pa man na kanyang mga nilalang ay nasa kanyang kapangyarihan, nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Verse 4, sumadsad ang barko sa bundok ng Ararat noong 17 araw ng 7 buwan. So ito po yung bundok, ang pinakamataas na bundok na kung saan talaga dito magpapatunay po na ang baha po ay hindi po sa isang specific na lugar, kundi sa buong mundo po. Gaya po ng description ng Biblia, nalubog ang lahat ng bundok, at tumaas pa ang tubig, Kaya dito po makikita natin talaga na totoo po ang salita ng Panginoon at ito po ay hindi mapapasinungalingan ng tao. Maaring sasabihin ng lahat na yung bundok ng Ararat ay hindi siya magandang lugar para doon huminto yung ark, pero kung yan yung layunin at kalooban ng Panginoon, ay meron po siyang dahilan. And possible na dahilan is para ma-preserve ito, para tumagal pa ito, na patunay ng kanyang ginawa
yung isang bagay na talagang hindi makakalimutan ng buong mundo at maaalala maging ng mga taong wala pa nung panahong iyon. Patuloy ang paghupa ng tubig at ng unang araw ng ika-10 buwan lumitaw ang taluktok ng mga bundok. Ayan. So, yun po. Diyan natin makikita na talagang may process ang Diyos, no? Talagang ang lahat talaga po ay nakaayos, nakaplano. Verse 6, pagkalipas ng 40 araw, binuksan ni Noe ang bintana ng barko na kanyang ginawa. So, dito talaga makikita natin, nakadesign din po yun, no? Yung bintana, no? Though, isa lang yung pinto na nakita natin doon sa ark, kung saan isa lang talaga yung daan, no? Napapasok. Isa lang yung daan talaga na para sila masave. Kagaya din po ng sinasabi ng John 14:6 that Jesus answered, I am the way, the truth, and the light. No one comes to the Father except through me. No, walang ibang daan ng kaligtasan kundi ang Panginoong Jesus. And ganun din po ang nangyari kay Noe. No? Walang ibang daan doon sa ark kundi nag-iisa lang po yung daan. No? Isa lang yung pinto. Subalit meron po dito ang bintana, no, na disenyo ng barko na sa every time na gustong makita ni Noe, no po, yung kung nag-subside na ba yung tubig or kung meron na bang mga tuyong lupa, no, doon sa kung saan sila naroon, ay meron siyang bubuksan at meron siyang way para makita ito. No, ganun din po tayo, no, sa ating buhay mananampalataya. Ito po yung nagsisimbolo ng lagi tayong merong tinitignan, no, na pagmumulan ng pag-asa, na pagmumulan ng saya, no, yung source ng ating strength, no. At yan po yung ating Panginoon. Yan yung tinatawag nating faith. Kaya kahit ano yung pagdaanan nating sa buhay, lagi tayong may nilulook up, no. Lagi tayong merong inaasahang tulong at yan po ay galing sa ating Panginoon. 7, pinalipad niya ang isang uwak at ito ay nagpabalik-balik hanggang matuyo ang tubig sa lupa. So, makikita po natin dito yung uwak ay hindi na siya bumalik pagkatapos po ng siya ay makalipad. Kasi alam natin na yung uwak po ay kumakain siya ng mga patay na tao or hayop, no. Ito yung mga maruruming uri ng ibon na kung saan mabubuhay sila sa madumi. Yan. So, kaya po dito makikita natin hindi siya bumalik. Verse 8, pagkatapos nito, pinalipad naman niya ang isang kalapati upang tingnan kung wala ng tubig. Palibhasa ay lagana pa ang tubig, hindi makalapag ang kalapati, kaya't nagbalik ito at muling ipinasok ni Noe sa barko. So, unlike po ng uwak, yung kalapati po ay isa sa mga malilinis na ibon, kung saan hindi siya basta lalapag sa isang lugar or sa isang bagay na madumi. Kaya po nakita natin dito na bumalik po itong kalapati. At ito din ang palatandaan ni Noe, no, na hindi pa talaga nagsasubside yung tubig, no. Kaya naman talagang bumalik itong kalapati at ito po ay muling ipinasok ni Noe. Verse 10, 7 araw pang naghintay si Noe at pagkatapos ay muli niyang pinalipad ang kalapati. 11, pagbalik nito, kinagabihan ito ay may tangay ng sariwang dahon ng olibo. Kaya't natiyak ni Noe na kati na ang tubig. Nagpalipas ng 7 araw si Noe, saka pinalipad muli ang kalapati, hindi na ito nagbalik. So dito po makikita natin, no, na muli ay pinakawalan niya yung kalapati at pagbalik nito ay meron na siyang dalang sariwang dahon na nagpapakita po ng bagong simula. Ano po, kasi yung kalapati nagsisignify siya sa peace at yung fresh na dahon, no, yung fresh leaf ng olive leaf ay nagre-represent po siya ng bagong simula, no, bagong simula, na nagpapakita po na yung judgment ng Panginoon ay tapos na at mayroon na siyang panibagong pagkakataon na ibinibigay. Hindi pagbabalik po ng kalapati ay nagpapakita, no, na ang mundo ay pwede na uli siyang tirhan, no. Meron na siya pwedeng na mapagdadapuan, no, na pwede na siya uling makapag-umpisa.
Verse 13, noon ay 600 at isang taong gulang na si Noe. Ng unang araw ng unang buwan, inalis ni Noe ang takip ng barko at nakita niyang natutuyo na ang lupa. Nang ika-27 araw ng ikalawang buwan, tuyong-tuyo na ang lupa. Sinabi ng Diyos kay Noe, lumabas ka na sa barko kasama ng iyong asawa, mga anak at mga manugang. Palabasin mo rin ang lahat ng mga hayop na kasama mo, maamo at mailap, gumagapang at lumalakad sa lupa, at pati ang mga ibon. Hayaan mo silang dumami at manirahan sa buong daigdig. At lumabas na nga si Noe at ang kanyang asawa, mga anak at mga manugang. Gayon din, sunod-sunod na lumabas ang lahat ng hayop, mailap at maamo, lahat ng gumagapang at lumalakad, pati ang mga ibon ayon sa kanilang uri. Kung makikita po natin dito, nakita ni Noe na tuyo na yung lupa, pero hindi siya lumabas ng walang utos ang Panginoon. Kaya mababasa natin mula sa verse 15, no, yung command ni Lord, yung nagpalabas kay Noe. Ganun din ba tayo, no? Na kapag nakikita na natin na stable na yung lahat ng bagay, nag-a-action na naman tayo ng walang command ang ating Panginoon, no? Sometimes ganun po tayo, no, na hindi tayo ganun ka attentive sa boses ng Panginoon or ipinangungunahan natin si Lord. Unlike po ni Noe, no, sa kabila na nakita niya na tuyong-tuyo na yung lupa, still hinintay niya pa rin yung command ng Diyos na lumabas doon sa ark. Verse 20, si Noe nagtayo ng altar para kay Yahweh, kumuha siya ng isa sa bawat malinis na hayop at ibon at sinunog bilang handog. Wow, dito makikita po natin na pagkatapos ng unos, pagkatapos ng matinding ulan, pagkatapos ng siya ay matrap sa loob ng ark, ang unang naging respond ni Noe ay ang magtayo ng altar, no? At maghandog sa Panginoon. Napakaganda pong maging gabay natin sa ating buhay, no? Na pagkatapos ng problema, dapat tayo po talaga ay makuha nating magpasalamat sa Panginoon. Makuha natin ang mag-alay sa Panginoon. Ano po? Kasi dito makikita po talaga natin yung puso, no, na pinatutunayan dito na hindi nagkamali ang Diyos sa pagpili niya kay Noe. Nang maamoy ni Yahweh ang mabangong samyo nito, sinabi niya sa sarili, hindi ko nasusumpain ang lupa dahil sa gawa ng tao. Bagamat alam kong masama ang kanyang isipan mula sa kanyang kabataan, hindi ko nalilipuling muli ang anumang may buhay kagaya ng ginawa ko ngayon. Hanggang naririto't buo ang daigdig, tagtanim, tag-ani, palaging sasapit, tag-araw, tag-ulan, tag-init, taglamig, ang araw at gabi hindi mapapatid. Dito po makikita natin na dahil dun sa sacrifice, no, na ibinigay po dun sa offering na binigay po ni Noe, no, nagkaroon yung Panginoon ng pangako. At ang Diyos pag nangako po ay kanyang tinutupad, no? Hindi po siya kagaya ng tao na nagsisinungaling at bumabawi ng kanyang pangako. Kaya dito makikita po natin, no, kagaya po ng ginawang sakripisyo ng ating Panginoong Hesus, nakaranas po tayo ng pagtupad ng Diyos sa kanyang pangako. At makikita rin po natin dito, no, kagaya po ng sinabi niya sa verse 22 na hanggang naririto at buo ang daigdig, tagtanim, tag-ani, palaging sasapit, tag-araw, tag-ulan, tag-init, taglamig, ang araw at gabi hindi mapapahati. Dito po makikita natin, no, na anumang season ng buhay, no, ang dumating, lagi nating tatandaan na ang Diyos ay present sa ating buhay, no? Hindi siya mawawala, hindi siya makakalimot, hindi siya tatalikod, no? Kasi kahit ganun pa man na tayo ay makasalanan, na kahit ganun tayo kasama, still talaga ang Diyos ay nakikinig sa atin, no? Pag tayo po ay tapat na tumatawag sa Kanya. Kaya naman po talaga dito makikita natin, no, na yung kahabagan ng Panginoon, yung pag-ibig ng Panginoon ay talagang totoo at hindi po talaga siya nagbabago.
Kaya naman sana po ay patuloy po tayong magsaliksik ng kanyang salita upang mas makita po natin no yung ating halaga sa Panginoon, no. Kung dumadating man sa atin yung iba't ibang pagsubok ng buhay, makita po natin na merong Diyos na palaging nandyan, no, nag-iintay sa ating pagtawag at na laging nakaantabay para po ibigay sa atin yung kanyang saklolo. Salamat po at muli ay pagpalain tayo ng ating Panginoon at tanging kay Jesus lang ang papuri.